pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pilipin na po natin ang headline. Balitang Bayan. Kanselasyon ng registration ng Duterte Youth Party List pinagtibay na ng COMELEC and BAN. Balitang Bayan. Sponsors sa mga sinasabing maanomaliang ghost flood at infrastructure projects pinabubusisi na sa Kamara. Balitang Bayan. Maximum suggested retail price sa baboy at manok tatanggalin na ng DA simula sa susunod na linggo. Balitang Bayan. Panibagong oil price increase nakaumang na sa unang linggo ng Setyembre. Balitang Bayan. Balita naman sa ibayong dagat, pinakamainit na temperatura sa Tokyo, Japan na itala sa loob ng nakalipas na 10 araw. Balitang Bayan. Sa sports, MMA fighter Dennis Zamboanga umatras na sa laban sa Japan. Balitang Bayan. At sa showbiz, pelikulang Green Bones muling ipinalabas para sa mahigit 100 deaf students. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong TGIF, thank God. It's Friday, last Friday na po ngayon ng Agosto 29, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Hindi po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 4 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, bago tayo magtungo sa detalye po ng mga tumatambay na balita, alamin po muna natin ang weather update. Ihatid yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na pong latest sa lagay ng panahon. Yung bagyo na binabantayan po ng Pag-asa kahapon, lumabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. At huling namataan sa layong 775 kilometers kanlurang bahagi po ng Dagupan City, Pangasinan. Ang lakas ng hangin nito aabot ng 65 kilometers per hour. At pagbugso na 80 kilometers per hour. Kilos nito nga si formerly Jacinto ay pa-westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ito nga po nga bagyo na binantayan ng Pag-asa na nasa labas ngayon ng PAR naging isa na nga pong tropical storm. Bukod dyan, sa binabantayan pa rin na yan, meron ding habagat o southwest monsoon na nakakaapekto ngayon sa Palawan. Kung kaya po, mag-ingat po, asahan po ang mga pag-ulan ngayong araw po hanggang bukas po ng tanghali. Samantala, dako naman po tayo sa Visayas, Iloilo City at Kalibo. Asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan mula Sabado hanggang Lunes. Temperatura po nasa pagitan ng 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban naman, medyo taliwas yung
magiging panahon. Asahan po na magkakaroon naman ng mga pagkulog at pagkidlat sa loob ng 3 araw. 24 naman to 31 degrees Celsius sa expected na temperatura. Samantalang araw, sumikat po kaninang 5:44 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:10 PM. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa detalye nga po ng mga tumatambay na balita, tuluyan ng ibinasura o tuluyan ng pinagtibay ng Commission on Elections ang kanselasyon ng registration ng Duterte Youth Party List batay na rin sa resulta ng botohan na 5-1-1. Kasunod dito ng desisyon ng 2nd Division na pinagtibay ng COMELEC and Bank na ibasura ang registration ng naturang party list bunsod ng kakulangan sa publication at hearing na bahagi ng kinakailangan para sa accreditation ng isang party list alinsunod sa petisyon na inihain noong 2019. Dahil dito, hindi na makauupo sa 28th Congress ang Duterte Youth Party List maliban na lamang kung makakukuha ito ng temporary restraining order sa Korte Suprema at babalik na rin ang desisyon ng poll body. Bago nitang nakakuha ng mahigit 2 milyong boto ang Duterte Youth Party List, natumbas siya ng 3 pwesto sa Kongreso pero sinuspindi ang proklamasyon dahil sa nakabinbing reklamo. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng mga balita, tiniyak ni Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan sa publiko ang patuloy nilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Bonoan, kabilang dito ang pag-iimbestiga sa mga maanomalya o manang flood control projects at ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Maliban sa mga flood control measures, siniguro rin ang kalihim na tinututukan nila ang mga iba pang flagship projects ng pamahalaan. Tuloy-tuloy po kami dito sa order ng ating presidente sa amin. Tuloy-tuloy po namin sasagawa itong pag-iimbestiga dito sa mga anomalous flood control projects. And at the same time po, yung mga flagship projects, kailangan tutukan din po namin ng rent. Para sa gano'n naman, naantala na nga po kami rito sa pagsusulong ng mga flagship projects for the last 3 years. Sa maraming dahilan at alam naman nating Pangulo niyan. At ngayon, tutok na tutok ang ating presidente. Lahat ng bagay nito ngayon ay kailangan po matutukan din po namin sa pagpapagawa po lahat nito. At para naman sa ganun, at yung at least in the last 3 years, ipakita naman po namin na lahat ito mga flagship project either matapos o masisimulan mo lang sana namin na substantially bago matapos ng administrasyon po nito. Yan po ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Manny Bonoan sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Samantala, sponsors ng mga maanomalya umanong ghost projects pinabubusisi na sa Kamara. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Pinaiimbestigahan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang funders o sponsors ng mga maanomalya at guni-guning construction projects sa ilalim ng 2025 national budget. Gayon din ang papel na Department of Budget and Management o DBM sa paglalabas at pagharang ng pondo. Sa House Resolution number 201, binanggit ni Puno ang mga lumutang sa Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga irregularidad sa public works project na pinondohan sa mga nakalipas na budget, kabilang na ang ghost projects at sa buwatan sa pagitan ng mga kontratista. Bukod niya rito sa privilege speech ni Senator Panfilo Ping Lacson, isiniwalat ang systemic at institutionalized patterns of impunity sa paglalaan at paglalabas ng alokasyon para sa flood control projects.
Kabilang dito ang magkakaparehas na alokasyon na 77 million pesos, 48 million pesos at 96 million pesos para sa multiple at overinflated o pinalobong presyo ng mga proyekto sa Pampanga, La Union, gayon din sa Mindoro at Bulacan. Ayon kay Puno, hindi lamang ito isolated na anomalya, ngunit malalim na makinarya na sumisimot ng pera ng taong bayan at nakakaapekto sa mga komunidad. Sinabi ng mambabatas na mismo ang DBM na ang nagkumpirma na may mga pondo partikular ang galing sa congressional insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA na hindi pinalabas para sa later release at ilalabas lamang kapag nakatalima na sa kondisyon. Iginit ni Puno, ang ghost projects at mga coded allocation ay hindi technical glitches, kundi malinaw na red flags of corruption na nangangailangan ng agarang pagbusisi. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Posible namang sampahan ng kasong tax evasion ng mga kontraktor ng flood control projects na mapatutunayang hindi nagbabayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Kasunod dito ng utos na tax fraud audit ni Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa lahat ng contractors na sangkot umano sa maanumaliyang flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Commissioner Lumagi, kung mapatutunayang kulang o mali ang binayarang buwis ng mga kontraktor, hindi i-issuean ng updated tax clearance ang mga ito na rason para ma-disqualify din sila sa susunod na mga government procurement o bidding at masususpindi rin ang final settlement ng mga kasalukuyang kontrata sa pamahalaan. Ipinaliwanag ni Lumagi na base sa Revenue Regulations number 17-2024, lahat ng government contractors ay kailangan kumuha ng updated tax clearance mula sa BIR bago sila makakuha ng final settlement para sa kanilang kontrata at ito rin na nagpapatunay na wala silang utang na buwis. Tiniyak naman ni Lumagi na hindi lamang simpleng administrative process ang kanilang gagawin at kalakip nito ang layunin na siguruhing lahat ng kumikita mula sa proyekto ng napinondohan ng buwis ng taong bayan ay nagbabayad ng tax. Balitang Bayan! Hinamon naman ang dalawang leader ng Kamara, si Vice President Sara Duterte, na maglabas ng ebidensya sa aligasyon nito na ilang mambabatas ang nakinabang sa pondo ng Department of Education para sa school building programs noong 2024. Ayon kina Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. ng Maynila at Terry Redon ng Bicol Saro Party List, dapat igalang ni Duterte ang kapangyarihan ng Kongreso na suriin ang pondo ng bayan at huwag maglabas ng akusasyon ng walang katunayan. Binigyang diin ni Abante na tungkulin ng mga mambabatas na suriin at imbestigahan kung paano inihahain, inilalaan at ginagamit ang pambansang budget. Iginit ng kongresista mula Maynila na ang mga akusasyong walang sapat na batayan ay nagbubunsod ng hindi makatarungang hinala laban sa institusyon at sa mga miyembro nito. Samantala, kinumpirma ni Redon na siyang namumuno sa Infrastructure Committee o Infracom na mag-iimbestiga sa ghost at substandard infrastructure projects na dapat masaklaw ng kasalukuyang investigasyon ang lahat ng proyekto sa iba't ibang ahensya at time frame at hindi lamang ang mga flood control projects. Balitang Bayan! Iba pang paksa ng mga balita. Piso po sa mga motorista, nakaamba na naman sa susunod na linggo. Setyembre na po ito pagpasok ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, partikular ni Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Batay din sa 4-day trading sa Mean of Platts ng Singapore Maps na nagsisilbing batayan ng mga local oil players, posible ring sumirit ng hanggang 60 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantala, inaasa namang may dagdag na hanggang 50 sentimos ang presyo
sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. Isa sa tinitignan dahilan ng naturang pagtaas ng presyo ay ang posibleng epekto ng bagong ipinataw o mas mataas na taripang ipinataw ng Amerika sa India. Balitang Bayan! Samantala, inanunsyo ng Department of Agriculture na hindi na nito ipatutupad ang nakatakdasan ng maximum suggested retail price sa manok at baboy sa susunod na buwan. So, i-address na po nila. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bumaba na ang presyo ng kada kilo ng kasim sa 330 pesos habang 370 pesos ang kada kilo ng yempo. Bumaba naman ang presyo ng kada kilo ng manok, 165 pesos na po. Ang itlog, 7 hanggang 9 pesos na. Ipanalawanag ng kalihim na ang naturang pagbaba o paggalaw ng presyo ng manok ay bunsod ng produksyon, mataas na produksyon ng poultry industry, habang dahil naman sa dami ng mga imported na karneng baboy ang dahilan ng pagbaba ng presyo nito. Gayunman, ibinabala ng kalihim na posibleng tumaas ang demand sa baboy at manok sa pagpasok ng bear months. Balitang Bayan! Palalawakin pa ng Department of Agriculture ang 20 pesos na kada kilo ng bigas program nito. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., simula sa Setyembre 16 ay mabibili na rin ng mga jeepney driver at mga tricycle driver ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Good news po yan. Tiniyak din ng kalihim na nakikipag-ugnayan na sila kay Transportation Secretary Vince Dizon at sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagpapatupad ng naturang programa. Bago gunitang umarangkada ang ngayong araw, ang 20 pesos na kada kilo ng bigas para naman sa mga mangingisda. Balitang Bayan! Oras sa 17 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang mga report. Preliminary investigation sa mga nawawalang sabungero, sa mga kaso ng mga nawawalang sabungero, itatakda na ng Department of Justice. Kailan kaya yan, Patrol 24, Jun Samson? Tiniyak ng Department of Justice na malapit na nilang simulan ang preliminary investigation para dinggin ang mga reklamong kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Sa ngayon ay hinihintay na lang kasi anya ng DOJ ang ilan pang mga mahalagang dokumento na ibibigay ng Philippine National Police. Sinabi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na kapag nakumpleto na ang mga kinakailangang dokumento ay agad silang magpapalabas ng mga sabina para sa mga taong paharapin sa itatakdang pagdinig. Kaugnay niyan ay kinumpirma naman ng DOJ na aabot sa total na 60 katao ang sangkot sa pagkawala ng mga sabungeros. Patrol 24, June Samson, para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, Agad-agad DWIZ Patrol Report. Kaugnay pa rin yan, posibleng ugnayan ng Duterte drug wars sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Iimbestigahan na rin ang Quadcom. Pabalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Iimbestigahan ng House Quad Committee ang posibleng koneksyon ng madugong kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte sa kaso ng 34 na missing sabungeros. Ito'y matapos ibulgar ng National Police Commission o NAPOLCOM na may kaugnayan sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ni Committee Chairman at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na batay sa pahayag ng NAPOLCOM, may mga pangalan ng 18 pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na tinukoy umano ng mga kaanak ng mga biktima ng madugong kampanya kontra iligal na droga. Balak niya imbitahan ng Quadcom sa gagawing pagdinig ang lahat ng mga sangkot na pulis, kabilang na ang 6 na napatalsik na sa serbisyo. Inaasahan na sa susunod na linggo ay magpupulong ang Quadcom
para ilatag ang mga panuntunan at ikasa ang formal na pagdinig sa unang linggo ng Setyembre. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa pagkakataon ito, tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. 9 na taong gulang na babaeng tinangay ng baha sa Taytay, Rizal. Patuloy na pinaghahanap. Ang pag-uulat naman mula Calabarzon, Arman Cambe. Pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon ang isang 9 na taong gulang na batang babae na tinangay ng agos ng tubig sa barangay San Juan, Taytay, Rizal kahapon ng hapon. Ayon sa Taytay MDRRMO, ang bata ay naglalakad sa nasabing ilog ng tangayin nang mahulog sa kanal sa tabi ng ilog at tangin ng malakas na agos. Nagsagwa agad ng search and retrieval operation ang Taytay MDRRM pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ang nasabing bata. At ayon sa Taytay Municipal Station, ay isasagwa ito sa tulong pa rin ng mga Philippine Coast Guard at ng mga kapulisan dito sa nasabing bayan. Arman kami mula Calabarzon, nag-ulat para sa impila may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Iba pang balita, mahigit 186,000 Pilipino na ang nakatanggap ng tulong mula sa Enhanced Calamity Loan Program ng Social Security System o SSS na nagbunga ng 3.4 billion pesos na total loan release. Layunin ng programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga miyembro mula sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity, bunsod ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Maliban dito, ibinaba rin ang interest rate ng loan program sa 7% mula sa dating 10% per annum para mas maging mura at accessible sa mga Pilipino. Gamit ang programa, maaring manghiram ng hanggang 20,000 piso, 20,000 po ang mga SSS members sa loob ng 2-year repayment period. Bahagi ng kasalukuyang CLP, ang mga probinsyang nasa state of calamity tulad ng, yun na nga yung binanggit ni Arman, Rizal, La Union, Bataan, Pampanga, Cavite, Laguna, Oriental at Occidental Mindoro, maging ang Antique. Kabilang din dito mga calamity hit areas sa National Capital Region, partikular na ang Quezon City, Marikina, Navotas, Maynila, Valenzuela, Caloocan, Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa at Malabon. Balitang Bayan! Samantala, Philippine Army at Australian Royal Army nagdaos ng joint live fire exercises sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Mula naman sa Central Luzon, Diony Gole. Yes, nagbunsad nga ng live fire exercises itong magkatuwang na puwersa mula sa Philippine Army at Australian Royal Army na pinamagatang Combat Readiness Training Area dito sa Port Magsaysay sa Nueva Ecija na nagsimula noong Miyerkules at magtatapos ngayong araw na ito, August 29. Tampok sa nasabing pagsasanay ay itong amphibious land operation o ALO na nilahukan naman ng mga sundalo mula sa Pilipinas, Australia, Amerika at Canada na nagsimula nga noong Agosto 15. Nabatid na mahigit sa 3,500 mga sundalo mula sa mga nabanggit na bansa itong nakiisa at nakilahok sa nasabing live fire exercises dito sa Port Magsaysay sa ilalim naman ng Northern Luzon Command o NOLCOM at WISCOM o itong Western Command ng Armed Forces of the Philippines, EAP. Sa nasabing pagsasanay ay gumamit ang Philippine Army ng self-propelled Atmos 155mm howitzers. Samantala itong Australian Royal Army ay gumamit naman ng M777A2 155mm mortars at light armored vehicle. Sa kabuuan ng pagsasanay kabilang na sa mga ginamit na armas ay ang Javelin anti-tank missiles launcher, MK-47 grenade launchers, M2QCB machine guns, Blazer 2 sniper rifles, AW505F anti-material rifles at itong AMG-58 general purpose machine guns. Bukod sa mga arm assets, nagkaroon din ng rotary wing asset drill ang Philippine Air Force at itong Australian Air Force may kinalaman sa provided close air support
support sa ground forces na bahagi rin ng exercises. Nasa 700 o 700 sundalo mula sa Philippine Army, kabilang narito yung 300 miyembro ng 84th Infantry Battalion ang lumahok sa nasabing aktibidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Goles, Central Sitapola, nagulat. Kung lang ito ng lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tala PCSO Charity Run 2025. Daraos po yan sa Oktubre 12 sa Ayala Triangle Gardens. Alamin po natin ang special report na ito. Tatakbuhin niya ni Angelo Baino. Muling magsasagawa ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng PCSO Charity Run 2025 sa darating na Oktubre 12 sa Ayala Triangle Gardens, Makati City. Yan ay bilang ikalawang taon ng selebrasyon ng National Day of Charity. Layunin ng aktibidad na pagsamahin ang mga pamilya, magkakaibigan at iba't ibang individual sa isang makabuluhan at masayang fun run upang makatulong sa iba't ibang charity at foundation sa buong bansa. Ngayong taon, tampok ang bagong 21-kilometer half marathon bukod sa mga naunang kategorya bilang pagpapakita ng advokasya ng PCSO na lumampas ng 1 milya para sa makabuluhang layunin. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kasamang tatakbo dyan si Tet sa October 12 sigurado, fun run. Bakit? Ikaw ba kasama ka? Ayaw mo. Tumaya ka na lang sa loto. Di ka pala makakatakbo. Kahit ako rin eh. Wala ako dyan. Wala. Sige, dito na lang tayo. Tumaya na lang muna tayo. Dahil siguradong sigurado pag tumaya kayo dito, pag panalo nyo, sigurado magbabago ang buhay ninyo. Kagaya po ng PCSO dahil alam nyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kababayan po natin sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubang sakit. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya laging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas na may mga paalala oras. Philippine Standard Time, Don Wenner. Isa ka ng Don. Don ka na lang tumira. 27 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Alright, sa oras po naganap ng alas 12:30 po ng tanghali ngayon pong TGIF. Thank God it's a Friday. Tayo po ay nasa ikalawang sigwada na po ng Balitang Bayan. At sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang illegal online gambling. Tanggap po tayo ng updates kaugnay po sa government crackdown, yung isinasagawa pong kampanya ng gobyerno kontra sa mga illegal online gambling apps, mga platforms. Nasa kabilang linya po natin si CICC Acting Executive Director, Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Yusek Aboy, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Drew Nasilo po, Yusek. Magandang umaga. Ay, magandang tanghali na ho, Kuya Drew, sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig. Maraming salamat sa pag-imbita ho ulit sa akin sa inyong programa. Salamat po, Yusek. Ano na ho ang update doon po sa ating pong kampanya kontra illegal online gambling? Gaano na ho ba karami po yung na-take down po ng mga links o yung mga platforms, mga websites and other sites pa, Yusek? Naku, tuloy-tuloy ho tayo, Kuya Drew, no? Hindi ho tayo tumitigil. In fact, yung Threat Monitoring Center natin, patuloy pa natin pinag-aaralan paano to mapalawak, mapalakas by requesting for more personnel, and second, training ng mga personnel natin. At pangatlo, pinaka-importante siguro yung para makapasabit tayo doon sa mga illegal gambling sites na to, yung mga tools para sa doon sa detection. Kasi pag na-detect naman natin sila, Kuya Drew, pwede na natin silang ipa-take down i-block doon sa mga sites na yun. Pero again, these are mere forms of disruption So naghahanap talaga tayo, and we're really talking with our counterparts from other countries para ho talaga merong magkaroon ng attribution, apprehension, prosecution, conviction. I think this is the only way na matitigil natin talaga itong mga illegal gambling sites na to. At lalong-lalo na
yung karamihan sa kanila natatagpuan pa sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Majority ho ba yan, Yusek? Oo, mga around, if not 80-90% to, ng mga illegal gambling sites are hosted outside the country, whether it's the Opo. the back ends or yung mismong websites na yung mga nag-ano sa kanila, nag-host sa kanila. Opo, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan po ninyo doon sa, let's say, yung mga e-wallet platforms, yung iba pang mga social media platforms, let's say Meta or Facebook? Kasi di ba may mga nagsusulputan din po ng mga links dyan? Natanggal na po ba yun? Yan ang magandang tanong, Kuya Drew. No? Unang-una, gusto ko magpasalamat doon sa mga social media platforms. Siguro unahin ko na yung talagang nagtumanggi na any form of betting games pinagbawal nila sa platform nila. Ito yung ByteDance o yung TikTok. In-announce ng TikTok yan sa pakikipagpanayam sa ating butihing sekretary Henry Aguda no, nakita ho sa kanila. At ito naman, patuloy pa rin tayo nakikipag-ugnayan doon sa ibang platforms, lalong-lalo na to si Meta at saka si Google. At to be honest naman, they're doing their shares na they are proactively searching their platforms. At pinapaalam din natin sa kanila kung may nakakalusot sa kanila. Pagdating naman doon sa mga e-wallets natin, I'm happy to say na siguro pag by the next coming weeks, mapapaigting na natin yung memorandum of agreement natin sa GCash, which is talagang aminado tayo. Ito yung pinakamalaking e-wallet platform ngayon para magkaroon ng zero tolerance pagdating sa mga hindi lang illegal gambling, Kuya Drew, no? Pero maybe lahat na lang illegal forms of online harms. Opo. Opo. Pero ako ay nagtataka rin. Marami ring mga nagtatanong dito na kung nire-regulate ninyo yung tuloy-tuloy yung inyong kampanya, maaaring magsilipat ito sa ibang platform, itong mga online gambling sites na ito. At maaaring saan man nila ipadaan yan, kung hindi na pwede doon sa mga e-wallet platforms, wala nang link, baka pati sa mga messaging apps, Yusek, or sa Viber, di ba? Opo, paano natin mamomonitor yon? May tools mo ba tayo? Yan ang inaano natin. Unang-una, because of ang may control doon sa mga messaging platforms, sila mismo yung mga may-ari ng messaging platforms na to. So, talagang nakipag-ugnayan din tayo. In fact, bago ako tumulak papuntang Estados Unidos, nagkaroon na kami ng pag-uusap po ng Telegram, which is, nung aminado tayo, ito yung isa sa mga malalaking platform na na-exploit ng mga criminal syndicates na to para lang maisagawa nila yung mga illegal nilang gawain. Pati sa WhatsApp, Yusek? WhatsApp, Telegram, itong Viber. Pero, para lang magkaroon tayo ng konteksto, si Telegram pa lang ang nag-commit sa amin na zero tolerance din sila at nag-provide na sila ng template para kung sakasakaling may na-monitor tayo, iti-take down kagad nila. Isusunod din natin dito sina Viber at saka si WhatsApp. Ang talagang dito, ang kailangan malaman ng ating mga kababayan, talagang purely cooperation to tsaka coordination kasi yung mga binanggit nating messaging platforms kayo, Drew, wala ho dito sa Pilipinas. At wala silang yun ang challenge, ganon. Wala rin silang opisina dito. Kaya. Pero ito i-share ko lang sa iyo, Yusek, kasi dito sa ayokong i-open may mga di ba may mga yung iba natin mga kababayan, mga nakikinig, mga viewers, may mga nagme-message na mga hindi kilalang number sa Viber, though ako hindi ko ino-open. Tapos pag nakikita mo, may mga link user. Ayun. Paano natin paano natin mahaharang yung mga ganun? I don't know kung yan ba ay scam or phishing activity sa anumang klaseng aktibidad yan na Yusek. Iyon nga yung nagiging challenge talaga because madali ho yan kasi nung yung mga napansin natin na ginagamit ang mga nung una pa lang yung mga text messages natin, nilalagyan ng link, kaagad-agad ho nag-utos ang ating sister agency, ang National Telecommunications Commission sa pangunguna ho ni COMELA,
na sinabi ko sa lahat ng messaging ng mga telcos natin, bawal na magkabit ng link. Yan, kontrolado natin yan. Pero because of that, tama ko kayo, ito yung nagiging phenomenon. Lumilipat lang sila. Lumipat sila doon sa mga tinatawag nating OTTS. Ayan na nga ho yung Viber. So, talagang kailangan talaga yung maigting na koordinasyon dito sa mga platforms na to. At kailangan siguro, pag halimbawa hindi na sila sumusunod or hindi sila tumutugon sa ating pakiusap, magkaroon tayo ng seryosong pag-aaral at pagdidesisyon kung talagang ibablock natin. Kasi yan ang pwede natin gawin I-block yung messaging platform mismo. Okay. Sa makatuwid, Yusek, hindi pala matatapos ito sa link shutdown lang yung ginagawa ninyo. Ay, hindi ho tayo papayag. Kuya Drew, na gando lang. Kita nyo naman nung ginawa natin sa mga influencers, talagang nagpa-notice explain tayo. At abangan nyo, pag halimbawa hindi man nagtumugon itong mga to, magpa-file tayo ng mga kaso. Pero kayo naman, mga ilang percent na ho ba ninyong, ilang porsyento na ho ba ang inyo pong na-achieve sa inyo pong crackdown laban po sa mga illegal online gambling platforms, mga sites? Nung binanggit ho ng ating buting Senator Erwin Tulfo na there's around 12,000 sites. Totoo yung number na yun Okay. So since tayo, itong administrasyon na to, nakaka 10,000 sites na tayo na napablock. Ang nakakalungkot at talaga nakakabahala, kada shutdown mo ng site, Kuya Drew, mayroong nakaabang ng mga illegal gambling platforms na to. So pag shutdown mo to, sulpot yung isa. Doon naman papasok yung mga messaging platforms. Magkaroon sila ng mga group chat o sabihin nila sa mga player nila, lipat tayo dito. So talagang ang talaga tinitingnan namin talaga na dalawang importanteng makontrol natin. Unang-una ho, yung promotion. Kaya nga tinutukan natin yung mga nagpo-promote, yung mga influencers. Pangalawa, ang nakikita natin, yung mga payment gateways. Kung hindi ho sila nakikita dito, hindi ho maiinganyo yung mga magbebet na we have to make it very difficult for their bettors na maglaro sa kanila or mag-bet sa kanila para pag nahirapan itong mga to, punta na lang sila sa legal. At least yung legal, Kuya Drew, alam ko yung mga arguments over with regards to social ills. At least ito nare-regulate natin. Kaya-kaya natin sabihin doon sa mga legal dahil nare-regulate natin. Improve nyo yung KYC nyo or yung know your client para wala nakakapasok na bata. And pangalawa, yun pa. Makakasiguro tayo, hindi tayo dinadaya. Kasi napapansin namin doon sa mga illegal platforms, talagang manipulado Yun yung nangyayari Alright. How about naman, Yusek, though mukhang mahaba pa itong lalakarin ito kasi parang nakikita ko mukhang parang paumpisa pa lang ito ng inyong crackdown Kasi may mga bata, syempre nakikita rin yan. Syempre mga cellphone. Doon naman sa mga telco pala. Kamusta ang inyong pakikipag-ugnayan? Of course, syempre sila rin ang diyan. Sa kanila din dumadaan yung mga messaging na yan. Tama naman, Kuya Drew. Ang maganda naman doon sa pakikipag-ugnayan natin sa telco, bukod sa regulated sila ng NTC, cooperative naman sila. So pag may pinapablock tayong mga sites, pinapadaan natin sa kanila So, even if i-block natin sa internet natin, hindi nyo na rin sila makikita doon sa mga service providers natin. So, talagang on that aspect, maganda yung pakikipag-ugnayan natin. However, we want to move forward na pagdating ho naman doon sa sinatawag natin, di ba babalik tayo sa pinag-uusapan na natin kanina, na kailangan may attribution at saka prosecution. Sana ho, yun ang gusto nating palakasin yung koordinasyon sa kanila at pakikipagtulungan sa kanila. Para naman ho, whether it's geotracing, malaman kung asa itong mga to, or pag may nahagip tayo ng mga ginagamit na mga numbers, whether as payment platforms, or ito yung ginagamit pang text para mang-inganyo ng players, makita natin yung kung sino yung mga naka-register dito. Syempre, within the bounds of the law, with the subpoenas. At yung tiyatawag nga natin geolocation nila. Opo. And speaking of pagpapanagot, Yusek, may mga napanagot na ba? Marami na ba ang mga, let's say, mga nakasuhan, nahuli, inaresto? Marami naman tayo. Nagsimula tayo sa mga pogos, Kuya Drew. Pero pinaplano natin at talagang gagawin natin na
ultimo itong mga influencers, isusunod na natin. Halimbawa, may makita talaga tayo. Yun talaga yung gusto kong mangyari kay Drew. May makita talaga tayo na mga back-end dito, yung mga opisina nandito ng mga illegal gambling sites na to. Talagang ang importante sa amin, may masampulan talaga at talagang makita yung consequences ng illegal gambling dito sa ating bansa. Doon ba sa mga influencers, meron pa rin bang mga nagmamatigas, Yusek? Hindi naman marami-rami. May around mga 15 to 10% pa rin na nagmamatigas. Although ito na yung mga maliit kasi nakita natin nag-comply yung malalaki. Na nag-comply sila So, yung mga maliliit, medyo nakagipagit natin. Ang maganda naman, yung mga kababayan natin, ito yung tawag natin ng mga crowdsourcing, sila mismo yung nagsusumbong gusto mga influencers na nag-promote pa rin. So nakikita pa rin natin, nagkakaroon tayo ng visibility. So ang maganda, active participation ng komunidad natin Whether it's the reporting of the scam or reporting ng mga illegal gambling sites na to. Nakakatulong talaga yan. Buti na lang kamo, matulungin ang ating mga kababayan pag sa mga ganyan at isinusumbong. Pero hindi naman sila nagsisilipat, itong mga influencers na ito. Kumbaga, lilipat na lang kami ng ibang platform para doon kami di ba? Namo-monitor nyo naman ho ba yun, Yusek? Tama naman lumilipat sila, Kuya Drew, pero lumilipat na sila doon sa mga legal na at registered sa PAGCOR na gaming sites. So, yun. Wala tayong magagawa dahil may batas na pinapayagan yan, di ba? So, again, yung balancing of interest naman, I'd rather have more regulations talaga, Kuya Drew, kung tatanungin niyo ako personal, Kasi pag underground lahat, wala na tayong mahihirapan tayo sa visibility natin dyan. Tsaka, diba, talagang mawawalan tayo ng control pagdating doon sa mga tumataya dyan kasi minsan talaga yung Pilipino, kailangan ng libangan Alright. Baka meron pa ako yung mga karagdagang pang panawagan, Yusek, at payo sa atin hong mga kababayan, lalo po yung mga users, mga gumagamit po ng mga platforms po, mga e-wallet platforms, mga netizens natin, mga senior citizen na nagugulat, biglang may nagpapadala ng message sa kanila. Totoo yan, Kuya Drew. Ako nga, halos sa araw-araw may nagpapadala sa akin job offer. Minsan natitempt na ako nga tanggapin yung mga job offer nila kung mag-alok Pero on a serious note, Kuya Drew, pinapaalalahanan pa rin natin yung mga kababayan natin to practice their cyber hygiene po. Wag basta-basta magbibigay ng mga information, lalo natin mga birthdays, yung mga banking information natin. Wag i-click lalo. Wag magki-click ng mga link. Wag ibubuyang yan yung data, yung number sa FB. Minsan oversharing tayo Lahat ng ultimo kakain tayo, ipopost pa natin. So paglabag ho yun sa Yusek, sa Data Privacy Act kapag nabuyang yung number, di ba? Pag iba ang nagbigay, ang problema sa ating mga Pilipino, tayo mismo nagvo-volunteer ng information So alam ng mga scammer. So alam ng mga scammer, asan tayo, talagang nagagamit for social profiling. Kahit ba kongresista nagbuyang-yang nung number, hindi siya ligtas sa paglabag sa Data Privacy Act? Ayon sa ating batas, wala naman ng exempted dyan, except for when these are disclosed during lawful and government exercises, halimbawa hearing sa Kongreso, mga ganyan. At saka itong ating mga buting congressman, meron naman silang mga parliamentary immunity. So yun yung unang sagot sa tanong mo. Pero outside of that, kahit presidente pa siguro, kahit ang ating mahal na presidenteng si President BBM, alam na hindi ho dapat gawin yan. Ayun. Diba? So, ano bang kaparusahan doon, Yusek? Curious lang ako. Pagdating ko sa violation ng Data Privacy Act po natin, may mga karampatang parusa ho yan Iba level ho So it ranges from anywhere from 6 months to 6 years. Sa bagay, kaya naman bunuin ng iba yan May pamay. Ayaw mong kusa kanila ayoko ni isang segundo sa kulungan, ayoko, Kuya Drew. Pero may mga nasampulan na ba dyan sa ganyang kaso?
Meron ako. Di Meron ba na? nga, yung mga una-unang mga kaso na final ng ating, again, another sister agency natin, yung National Privacy Commission natin. Yes. Nakapag-file na sila ng mga kaso dyan. Alright, nako. Sige po, Yusek, marami pong salamat sa inyo pong oras. Ingat po kayo at magandang hapon po. At good luck po sa inyo. Maraming salamat, Kuya Drew. Salamat po. Thank you po. Good afternoon po. Salamat. Good afternoon. Si Yusek Renato Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Balitang Bayan! Samantala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developer sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa Green Building Initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang dito ang kanilang office building sa Eastwood City sa Quezon City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig City, Arcovia City at sa Pasig City, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan dito ay matatagpuan sa Taguig City, Pasig City, Bulacan, Iloilo at siyempre, Bacolod City. Kapag kakata ito, tanggap pa tayo na ilang pang mga reports. Ito na, Pangulong Marcos kumasa. Handang sumailalim sa lifestyle check. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Binigyan din ng Malacanang na handa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumalang sa lifestyle check kasabay ng lahat ng opisyal ng kawani ng Executive Department. Itong tiniyak ng palasyo matapos ipanawagan ng ilang mababatas na isama ang Pangulo sa pagsusuri kasunod ng kanyang direktiba na isalang sa lifestyle check ang mga opisyal sa gitna ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, handa rin daw ang Pangulo na ipabulatlat ang kanyang SALN o yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth bilang proseso ng lifestyle check. Una nang sinabi ng palasyo na pwedeng mag-initiate ang Office of the Ombudsman ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang May Totolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Testigos sa pagkawala ng mga sabongero ipapasok na sa Witness Protection Program. Babalik si Patrol 24, June Samson. Kinumpirma ng Department of Justice na ipinoproseso na ang papeles ng testigo kaugnay sa nawawalang mga sabongeros na si Julie Patidongan para tuluyan na siyang maipasok sa Witness Protection Program. Ipinaliwanag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na pasado na kasi sa evaluation process ang mga reklamo na nakapaloob sa mga salaysay ni Patidongan kaya kwalipikado ito na mailagay sa kustodiya ng WPP. Kaugnay niya na inilinaw naman ni DOJ Undersecretary Eliseo Cruz na habang wala pa sa WPP si Patidongan ay nananatili muna ito sa kustodiya ng Philippine National Police para sa kanyang seguridad. Kabilang sa mga reklamong inihain sa DOJ ay multiple murder, kidnapping, serious illegal detention, enforced disappearance at iba pa na inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang mga sabongero. Patrol 24, June Samson. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Pamamaril sa isang kontraktor, kinondena ni Pangulong Marcos. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napaulat na pamamaril ng riding in tandem sa 58 taong gulang na kontraktor sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng gobyerno sa mga flood control project sa buong Pilipinas. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, dapat imbestigahan ang insidenteng ito upang malaman ang punot dulo ng karahasan. Sa briefing sa Malacanang, binigyan diin ng opisyal na nais ng Pangulo na
matapos na at maimbestigahan ng maigi itong flood control projects. Ito ay ang makasuhan daw at mapanagot ang mga nananamantala sa pondo ng taong bayan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Pagkabalita kampanya kontra fake news, higit pang pinaigting ng PRO3. Patrol 17, Jopel Peleño sa Nagkasa ang Regional Community and Affairs Division ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa pangunguna ni Police Colonel Ferdinand Hermino ng War on Truth, a consultative forum na may layuning labanan ang fake news, misinformation at disinformation. Kaisa sa programang ito ng PRO3 ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa buong rehiyon, mga partners at mga stakeholders. Kabilang din sa mga naging aktibidad ang pagsasagawa ng dialogo at kolaborasyon sa pagitan ng mga kalahok. Sinabi ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na sa pamamagitan nito tiyak na mahasa ang mga estratihiya para protektahan ang katotohanan, public trust at ang mga ikinakasahakbangin kontra misinformation na nakasisira sa kapayapaan at social order sa bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At bubunyag naman ang mga netizen ng marangyang pamumuhay o lifestyle ng mga kaanak ng mga kontraktor. Welcome sa Malacanang. Babalik si Patrol 13 mula sa Malacanang. Patrol 13, Gilbert Perdes. Welcome sa Malacanang ang ginagawang pag-expose ng mga netizen sa marangyang pamumuhay ng mga kamag-anak ng mga kontraktor ng flood control projects sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung matatandaan na viral ngayon sa social media ang mga post kaugnay sa vlogs ng anak at kamag-anak ng mga kontraktor kung saan tampok ang mga mamahaling bag, kaliwat ka ng biyahe abroad at magagarang kotse. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat lamang maging parte ng laban kontra korupsyon ng taong bayan. Mainam daw na lalot ang publiko ang mas nakakaalam ng nangyayari sa kanilang paligid. Kaugnay nito'y muling nanawagan ng opisyal sa publiko na isumbong o ipagbigay alam sa Pangulo ang impormasyong hawak laban sa mga maanomalyang proyekto sa pamahalaan na ginamitan ng pera ng bayan. Partikular, dapat daw itong dalhin sa sumbong sa Pangulo.ph. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Angat naman tayo ng police report mula sa probinsya. High value target sa Pampanga, Timbog sa bypass operations. Nagbabalik mula sa Central Luzon, Johnny Gole. Isang high-value target individual sa bawal na droga dito sa Pampanga nasakuti ngayon dito sa matagumpay na bypass operation sa bayan ng Magalang, Pampanga. Ayon ito sa ulat ng Pampanga Police Provincial Office. Ang suspect ay isang 38 anyos sa nasabing bayan at responsable umano sa pagbibenta ng ipinagbabawal na droga o shabu dito sa Pampanga at ginagawang bagsakan ng kanyang negosyo itong bayan na ayon pa sa pulisya. Nasamsam sa pag-iingat nito yung kabuang 55 gramo ng shabu na may standard value ayon sa Magalang Police Station Drug Enforcement Unit ng 370,000 pesos. Ayon sa Magalang Police, DEO ilang linggo rin umano nilang surveillance at isinailalim sa monitoring ang trading activities nitong suspect bago formal na isinagawa itong anti-illegal drugs operation sa tulong na rin nitong Pampanga PNP Intelligence Branch sa may koordinasyon naman mula sa PDEA Pampanga Field Unit. Ang suspect ay nakapiit na ngayon dito sa custodial facility ng Magalang Police Station at sasampa nito ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, drug pushing at possession of illegal drugs sa ilalim ng RA 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila Metodo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sabay niyo po ang isang oras na balitaan dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng TGI. Thank God it's a Friday. Last Friday po
ng Agosto 29, 2025. Sa alam po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya